paano natin matutugunan itong empathy fatigue na ito na ating nararanasan at mararanasan. Kahit sinong naglilingkod, obispo, pari, diakono, mga laikong katulad ninyo, lalo na kung kayo'y dedicated sa simbahan, ito yung talagang mararanasan. Pero ano yung sikreto dito? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay, dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak, hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niya siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta kayong lahat? Ang mga spiritual writers ay mayroong tinatawag na empathy fatigue. Yun ay isang tunay na pakiramdam na nararanasan ng tao natin. Kailan? Kapag yung mga pangangailangan ng ating kapwa na nais nating matugunan, ay wala tayong magawa. At yung ating pagmamalasakit para mabago ang isang pangyayari o ang isang kinaugalian o kinamihasnan, ay parang pumapasok lamang sa mga tainga ng bingi. Parang ganyan. Parang tayo napapagal, tayo'y napapagod ang pakiramdam pagkagayon. Parang sayang yung ating effort. At yun yung expression ng first reading. Mabibigat ang sinasabi tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya sabi ng mga tao, ano ba ang nangyayari sa inyo? Ano ba ang pinagkasabi niyo? Walang saysay ang mga lingkod sa Panginoon. Wala naman nangyayari. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Ay pare-pareho lang naman. Yung hindi sumusunod ay sila pang umuunlad ang buhay. At tayo mga sumusunod ay walang nangyayari. Pahirap ng pahirap ang ating buhay. Bakit pa natin papakitang tayo nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Ganyan kung sino ang palalo, mapagmataas, ay siya pang pinagpapala, etc. Okay? Parang tayo, nauumido. Parang tayo nagsasawa na rin. Okay? Kaya, yung ganyang pakiramdam ay malaking problema sa atin. Bakit? Ay di tayo titigil na sa paggawa ng mabuti. Tayo hindi na maglilingkod. Wala naman nangyayari pala. Okay? Para magsasawa na tayo. Okay? But, ang Panginoon, ang Diyos ay walang empathy fatigue. Sa lahat ng oras, maaari tayong tumawag sa Kanya, maaaring humingi tayo ng tulong sa Kanya.
at hindi man tayo bubulyawan, yun ang kinukuha ng gospel, yung talinhaga ng Panginoon. Okay? Yung sa magkaibigan. Okay? Tayo ay kaibigan ng Panginoon, tayong lahat. Hindi tayo pagsasawaan, kahit na tayo ay hindi masyadong banal, nakakagawa ng kabalbalan o dahil sa ating mga kahinaan. Okay? Nakakasalungat sa kanyang kalooban, hindi tayo pagsasawaan ng Panginoon. Okay? Kailanman. Dahil bawat isa sa atin ay mahal na mahal niya. Pero, sabihin natin, hindi naman tayo Diyos. Okay? Ngayon nga, pero paano natin matutugunan itong empathy fatigue na ito na ating nararanasan at mararanasan kahit sinong naglilingkod, obispo, pari, diakono, mga laikong katulad ninyo, lalo na kung kayo'y dedicated sa simbahan, ito talagang mararanasan. Pero ano yung sikreto dito? E di ating maunawaan, ating ma-realize na ito nangyayari sa atin. Mahirap pag hindi mo na-realize Pag hindi ka, tuloy-tuloy ka, pero ganyan ang iyong damdamin, mahihirapan tayo. Okay? Hindi naman natin kayang solusyonan na lahat ng problema. Ang mga magulang, hindi kayang solusyonan ng mga problema sa mga anak. Ang mga anak naman, gayon din sa kanilang mga magulang. Okay? Hindi natin kaya. Dito sa parokya, hindi ko kayang solusyonan na lahat. Ano ginagawa ninyo? Kaya, iisa tayo Iba lang yung papel ko, iba yung papel ninyo. May kanya-kanyang papel tayong ginagampanan sa simbahan, maging sa pamahalaan. Ano? Okay? Kaya napakahalaga na unang-una, sabi ni Pope Francis, kaya dapat tayong magdasal, dapat tayong manalangin, dapat nating ipaubaya sa Panginoon yung mga bagay na hindi natin kaya, at tayo kanyang tutulungan. Okay? Tayo humingi ng tulong sa mahal na Birheng Maria, pagkat kinaya niya ang lahat ng gawain niya bilang ina ng Diyos at ina nating lahat. At ayun, yung sinasabi dito, kung kayo na masasamang ama, kung kayo makasalanang ama, sa daigdig na ito ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang mga nasa langit? Ibibigay niya ang Holy Spirit sa mga nagsisihingi sa Kanya. Ang problema, kung hindi natin hinihingi, kapag tayo ngayon nakaka-experience ng empathy fatigue sa ating buhay, dahil tayo nagsasarili. Pero kung magiging bukas tayo at ating ipapahayag sa ating mga panalangin ang pangailangan ng Espiritu Santo, at ito naman ay ibinuhos na sa bawat isa sa ating tayo binyagan at tayo kumpilan, tayo kanyang tutulungan sa lahat ng pamamaraan.